Okay, I'm back. Tinatry kong tapusin 'tong libro na ambisyosa kong what you call this, sana nga matapos at gusto ko na 'tong ma-print. Gusto ko na magkapera, eh. Hindi mo maintindihan kung outreach o gustong yumaman. Masama bang both? Sigad naman, generous. Sa akin is, first and foremost, sa totoo lang, ginawa ko 'to out of obedience. Sinabi ko kay Lord na, I wanna help those who needed help. Kasi when I needed help that time, wala akong mabasa na makakatulong sa akin. So the book will do the job. Yet at the same time, alam niyo naman ang lola niyo, ako yung madreng luxurious. Gusto habang nagsusulat may white wine. Pero dahil meron na akong diabetes now, di pwede white wine. Pero gusto ko pa rin magkape sa mga lugar na sosyal. Nakaka-relax kasi ng utak. Mahirap isipin yung problema ng gas all the time. Alam mo yun? Mahirap isipin puro dusa sa Pilipinas. Kasi yung retirement ko, yung pera ko, walang natitira doon. Lahat yun napupunta sa Pilipinas. So, kaligayahan ko ng makapag coffee shop, gamit ang credit card ng asawa ko. Yun man lang, mabigyan man lang ako ng feeling of retirement. Okay, daming chismis. Dito na muna tayo sa ano ang mahalaga sa buhay. Importante yun Dapat kuha nyo lahat ng pinaka-basic tools to be happy. At ang talagang nakakalungkot is kung ano yung pinaka-importante, yun ang wala ang maraming tao, which is the Holy Spirit. Sige, magtanong ka, tingnan mo. Sa paligid mo, tingnan mo, sino yung totoong born again dyan? Sino dyan yung pag nagdasal, instantly dumarating? Kasi nangyayari yun sa may Holy Spirit Di ba? So, the life of a real child of God is so, what do you call this? It's so freeing. It's a life of rest. Pag sinabi mo kasing rest, hindi ibig sabihin nakahiga ka. Yung life na sinasabing life of rest from God is a life na may direksyon, na may meaning, na stress-free. Ako nga pag na-stress, tumitigil lang ako, sasabihin ko sa sarili ko, bakit pa ako mag-worry? Kung ayaw ng Diyos to, edi wag mangyari. Kung gusto ng Diyos to, He'll provide the resources. So bigla akong kakalma, magkakape ako sa labas. You have to know. Yeah, it's important. You have to know how to create your own paradise. Hindi porket nasa bahay ka lang, hindi ka na happy. Hindi, gawa ka ng paraan, maligo ka. Maligo kang matagal. Pero na lang kung may anak kang maliliit Pero kung meron kang time, yung may mga anak ng maliliit, ang ginagawa nila, pinapatulog mo nila yung anak nila. Tapos, hindi sila magsha-shower. Kasi yung shower, 10 minutes, tapos ka na They're going to have a bath. Dito ang mga tao mahilig sa bath, yung matagal na paliligo, nakababad sila sa bathtub. Sa Pilipinas walang bathtub, pero pwede kang mag-conditioner ng buhok mo after shampoo, tagalan mo. Tapos ibabad mo muna yung mukha mo. Pagkatapos mo linisin, lagyan mo ng egg white. Parang facial 'yun. Egg white, itlog lang ang gastos mo. Kinakailangan marunong kang magpaganda ng hindi gumagastos. Ako yung moisturizer ko, ni-research ko yan. Parang mga 7 years na akong hindi bumibili ng mahal na mga, kasi I have my own, I produce my own. Inaral ko yan, ni-research ko yan sa YouTube. Kasi nga allergic ako sa mga brand na andito. So, naubos yung pera ko ng kabibili ng mga moisturizer sa States na hindi naman gumagana. Inaral ko.
So, going back, we we need to live a life that is stress-free, God-centered, and filled with the Holy Spirit. At kukonting tao meron yan. Dahil kukonti, yung meron talagang intention to really follow God. So, tanongin mo yung sarili mo, do you have the life you want? Kasi kung yung buhay mong yan, iisa lang yan. Hindi ka pusa. You don't have 9 lives. Iisa lang ang buhay mo. At kung hindi ka masaya, lungkot naman, ano? Isa na lang ang buhay mo, hindi ka pa masaya. Hindi pwede. Kailangan masaya ka kahit matanda ka na. Ako, I'm 66, but I'm having a great time. Right? Kasi, yun talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko, kaya nag-aral ako maigi. Namili ako ng papakasalan. Inuna ko talaga si Lord. Kasi ang katwiran ko, lahat galing sa Diyos. So, lahat ng maganda galing sa Diyos, unahin ko ang Diyos. So, kapatid, ang solusyon sa problema mo, kung may problema ka, sigad lang. Give Him time. Give Him your heart. Hanggang sa makuha mo si Holy Spirit. Susunod-sunod yun, darating na lahat ng gusto mo. Pati nga yung sakit mo, gagaling yan. Okay? So, I hope all of you will have a good day. And please pray for me na matapos na itong librong to nang magkapera na ako. Bye guys.